Bago po ako magsimula, gusto ko munang batiin ang lahat ng ama. Happy Father's Day po. Punong-puno ho ang FB ngayon. Traffic, ang mga bati sa messenger at kung ano-ano pa. May kailangan yung pakulo. Pero maganda ho na tayo nagkakasama ngayon at tingnan din natin ano nga ba sinasabi ng Biblia patungkol ho sa selebrasyon na katulad po ngayon ang ating ginagawa ng Father's Day. Bago po tayo magsimula, nais kong basahin ang ating talata. Samahan niyo ako sa inyong Biblia sa Hebrews chapter 12, verse 3 up to verse 11. Actually, pwede natin i-extend pa to. Nung ini-evaluate ko tong scripture text na to ay napakalawak. Ano po? So, samahan niyo ako kung nasa inyo po ang inyong mga Biblia. Sabi ko sa verse 3, isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupay-pay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanap ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Verse 5, pakibasa nga po sa inyong Biblia. Salamat. Sabi niya, medyo mahaba. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Verse 7, sabi nito, tiisin niyo lahat ang hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak. Sakit ano? Sabi dyan, kundi kayo yung mga anak sa labas. Verse 9, hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Verse 10, sa loob na maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayunman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. At huling verse, sabi diyan, habang tayo itinutuwid niya, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, sabi mo diyan, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ang Diyos ho, ang magpala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming pagsasama-samang ito at sa aming pag-aaral ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Buksan mo ang aming isipan, ang aming puso, hindi lamang ito maunawaan, kundi mo sa aming puso, kundi higit sa lahat, ikaw din ang magbigay ng lakas sa amin upang ito'y may pamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay dito sa mabulong sanlibutan na aming ginagalawan. Sa iyo po natin initiwala lahat, itago mong ilingkod, ikaw makita, ikaw may taas, ikaw maparangalan sa lahat ng ito, Panginoon. Sa natatanging pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Si Richard Gomez, o kilala natin. Tama po ba? Hindi dahil sa kamukha ko siya. Malayo, mas gwapo ko sa kanya. Yun ay pumaagri kayo, no? Anyway, si Richard very competitive yan, when it comes to sports. And in fact, maraming pagkakataon na kapag mayroong all-star, dahil very competitive siya, minsan umahantong sa time na, lalo na yung grupo yata nila Jimboy, kasi magkakalaban sila. Natatandaan niyo ba yun? Ilang all-star game na basketball, napapaaway ito si Richard Gomez. Naging parang naging routine na kung daw nagkakamali. Kung hindi ako nagkakamali, baka dalawa o mahigit pa. Pero alam niyo, may isang insidente na natandang-tanda ko. Ano po? Bata pa ako noon. Hindi ko matanggap kung matanda na. Pero tandang-tanda ko. Ano niyo po? Isang insidente, yung uling insidente na yon, biglang parang nag-iba. Iba ang naging tono ni Richard. Kung dati panaaway siya, pag in-interview siya sa media, talaga kinakatuwiran niya. Sinasabi niya, tama ako kasi ganitong ginawa nila. Di po ba? Pero yung huling insidente na natatandaan ko, tila biglang may malaking pagbabago. Ibang Richard Gomez yung nakita natin at humarap sa media. Very diplomatic,
very humble, and in fact, nung nangyari yung uling insidente na yon, siya pa yung umaawat kung hindi ako nagkakamali. At doon sa interview, may isang bahagi doon na kinagulat ko at kinatuwa ko. And every Father's Day, nagiging hamon po sa akin. Alam niyo, sabi nga, iba na yung mentality ko ngayon. Iba yung pananaw at behavior ko ngayon kumpara dati yung binata ko. Yun po binitawang salita ni Richard Gomez. Sabi niya, isang Richard Gomez na nagbago, parang big ship eh. Parang actually, nung pinanood ko yun, wow, ibang Richard Gomez. Ano po? Kasi yun yata yung time na bagong panganak yung isa nilang anak, yung Lucy. Diba ba? Sabi niya, alam mo, kung hindi ako nagkakamali, parang may nagtanong din, parang medyo na-weird sa kanya, parang iba ka na. Pero ang sabi niya, alam niyo kapag ikaw nagkakapamilya, nag-iiba pananaw mo sa buhay. Dahil alam mo yung responsibility mo, hindi lang dahil aalagaan mo yung sarili mo, dahil sa sarili mo, kundi dahil sa pamilya mo. Ano po? Malaking pagbabago sa kanyang kaisipan, sa kanyang perspective, at maging sa kanyang behavior. Nalaman ni Richard Gomez, yung pangangailangan, yung required, sabi nga, perspective and even yung behavior na dapat ng ikilos. Dahil alam niya ang pagiging ama ay isang nakakahamong tungkulin. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba yung mga challenges na na-encounter ho natin ngayon, lalo na sa ating makabagong panahon? Gusto kong i-relate to. Actually, itong message na to ay napakahaba at napakalalim kung iisa-isahin natin. Ngunit sisigapin ko ho na maintindihan natin siya at makuha natin siya sa isang paraan. Alam kong maiintindihan natin at mararamdaman natin, ito yung hamon na ibibigay lalo na sa mga ama na nandito ngayon. At ito din yung hamon na binibigay sa atin bilang mga anak ng Diyos, sapagkat, of course, yung talatang ito, ang tinutukoy talaga dito ay hindi yung ama sa lupa, kundi yung ama natin sa langit. Tatlong bagay ho ang gusto kong tignan natin. At ako'y naniniwala ng hamon ho na pagiging isang magulang sa modernong panahon ay nakabatay ho din sa ginawa ng Diyos sa atin bilang ating dakilang ama. Tatlong mahalagang hamon ho na gusto kong iwanan sa bawat isa sa atin. Marahil maging lahat ho tayo, baka sabihin mo ng mga hindi ama, ay hindi pala ako kasali dyan. Kasali ho tayo lahat. Ngunit gagawin na natin higit ang hamon, lalo na ho sa mga ama na nandito po ngayon. Ako'y naniniwala ng hamon ito'y nagmumula dahil sa kakaibang katangian ng ating panahon ngayon. At kakaibang katangian ng mga anak ngayon. Pwede rin natin sabihin dahil yung kakaibang katangian din natin bilang tayo ng mga anak ng Diyos. Kaya kahit ang ama natin sa langit na siya yung ginagawa nating modelo, tila nagiging malaking hamon sa kanya kung paano tayo haharapin, lalo na kung paano tayo ituturing bilang kanyang anak. Tatlong bagay mo na gusto mong tignan natin. Number one, as part ng challenge mo sa atin na nakabatay mo sa katangian ng pangkasalukuyang henerasyon, tatlong letters S mo para matanda natin. Pasensya na hindi ko na i-forward yung aking PowerPoint. Number one, because we live in a sinful generation. We live in a sinful generation. Ang mga tao, lalo na tayo, kahit tayo bilang mga anak ng Diyos, ayaw natin tayo tinutuwid. Tama po ba? We don't want to be corrected or to be transformed. Ang Diyos Ama natin, dun sa bahagi na yun ay hinahamon tayo lalo na sa ating talata. Kung titignan mo natin talata, kanina nakaupo ako yung mahilig pa rin ako yung nagbabasa ng Biblia. Talagang i-scrutinize ko siya. Alam niyo yung observation, interpretation, alam mo ng mga nag-aaral yan sa Bible School. Kanina ho, sinubukan ko na guhitan. Wala akong dalang lapis, talagang ginuhita ko na siya ng ballpen. Alam niyo, napansin ko sa talatang ito, mula sa verse 3 hanggang verse 11, kitang-kita niyo yung larawan ng relasyon ng isang anak sa kanyang ama. Tama po ba? At in fact, pagdating sa verse 5, makikita na natin doon yung word na anak. Depende sa sarili ninyo, pero karaniwan ho, kung Tagalog o titignan natin at binilang ko kanina, umabot yata siya ng 5. Yung word ho na anak. Yung ama, ganun din ho. Halos hindi nagkakalayo. Meron mas maraming beses inulit ho yung salitang anak. Pero bukod ho ron, alam niyo po, yung talatang ito, kung itong titignan niyo yung konteksto, nagsimula ho ito doon sa verse 1. At doon ho, makikita natin ang sabi lalo na sa verse
Verse 1, letter B. Sabi diyan, tanggalin natin ang anumang balakid at mga kasalanan kumakapit sa atin. Binanggit ho yung word na sin. Tama mo ba? Yung kasalanan. Alam niyo ho, ito ang malaking hamon ho, lalo na sa mga ama ngayon. Simulan naman natin sa ating relasyon sa ating Diyos. Ang Diyos bilang ama natin, merong pagkakataon dahil sa ating kasalanan. At alam mo natin, by nature tayo yung makasalanan. Ito ho ang nagiging matinding, sabi nga, parang nagiging friction siya between dun sa ating relationship sa Kanya. Sapagkat tayo matigas ang ulo at ang gusto ng Diyos sa atin, ituwid tayo. Tayo ho bilang mga ama, tama po ba yung mga amang natin rito ngayon? Ito ang malaking hamon sa atin. Nabubuhay tayo sa isang henerasyon. Of course, noon, masama na at may kasalanan na. Pero sabi ho ng 2 Timothy chapter 3, alam po natin, di po ba? Difficult times will come. At yung difficulties na yon, pag binasa niyo ho yung 2 Timothy chapter 3, hindi nanggagaling sa material ng aspeto, kundi yung difficulties because of behaviors in the last days. At alam niyo ho, ito yung malaking hamon mo sa atin, lalo na kung mga ama. Yung hamon na alam natin, nandiyan ho ang kultura. Alam niyo, ako'y guru ho ng sa senior high ng UCSP, Understanding Culture, Society, and Politics. Alam mo natin yung kakaibang kultura na meron tayo. Meron din ang tinatawag na cultural relativism. Ibig sabihin ng cultural relativism, as it parang walang mali, walang tama. It depends dun sa interpretation mo sa sitwasyon. Kaya relativism, relative lahat. Yung kultura, yung pagtingin mo sa tama at mali, depende yan sa taong nag-i-interpret ng sitwasyon ng pagkakataon. At alam mo natin, kasama ho sa pagbabago ng kultura at malaking hamon ho, lalo na sa mga ama ngayon, di po ba? We have the vices. Sa pag-usbong ng kultura, nandiyan ang iba't ibang bisyo. Tama po? Alam niyo, sa ating mga ama, madalas meron din tayo bilang bahagi ng kultura, lalo na sa mundo. Minsan yung kultura na ang ama, bigas na, yung aking best friend minsan, matagal ko kami hindi nagkita, Christian din ho siya. No, okay, nasa Batangas. One time kami nagkita, tinanong mo ako agad ng isang malupit na tanong. Ano po? Sabi niya sa akin, naniniwala ka ba, pastor, na ang lalaki talaga ay sadyang babaero kaysa sa babae? Ngunit ako, sabi ko, bakit mo natanong yan? Bibiri ko sana, hoy, mukhang mukhang... Di po ba? Sa ating lipunan ngayon, minsan merong larawan ng isang lalaki na siya ay nangangaliwa. Di po ba? Ang larawan ng lalaki minsan ay may bisyo. In fact, kapag wala kang bisyo sa mundong ito, para bang hindi siya naging tunay na lalaki. Di po ba? Kaya malaking hamon sa atin, lalo na tayo'y nabubuhay sa isang henerasyon na punong-puno ng kasalanan, tayo ay maging iba kaysa sa kanila. Alam niyo po, sabi ho dito, dinidisiplina, pinapalo ang anak. Sabi diyan, iwaksin na ninyo. Pagdating doon sa verse 10, sabi diyan, galing naman itinutuwid ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Tapos pagdating sa last part, sa verse 11, sabi diyan, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay. Alam niyo, yung ginamit dito, hindi lang basta simpleng ang word na ginamit, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Parang doon sa 2 Timothy, di ba? Chapter 3. Yung sinasabi doon, all scripture, di ba? Sabi doon, para binigay sa atin ang salita, para tayo sanayin sa kabanalan. At ito ang malaking hamon ho sa atin, mga kapwa o ama. Ano po? Ako from time to time, kung ako mag-share ng experience sa inyo, alam niyo, mula sa pinaka-simple, hanggang sa pinaka-komplikadong sitwasyon, mahalagang maging tayo larawan at maging modelo sa ating mga anak. Kapag kami nagbibiyahe ng anak ko, mas lalo ako nagiging sensitive, di ba? Mas lalong aware ako na kahit nandito ako sa loob ng bus, dapat nagiging mabuti kung huwaran sa anak ko. Di ba? Yung pag may umakyat na matanda, hindi yung magpapanggap kang kunwari naandok ka. Di ba? Minsan sa kulturang Pilipino, lalo kapag lalaki, ay pagod ako, pakialam ko sa'yo. Tutulong na lang ako, di ba? Kaya na-appreciate ko nung yung anak ko nag-aaral din sa school na pinapasok. Bumabiyahe kami sa pan. Sabi ko sa kanya, kailangan kahit sa simpleng ganito, maging modelo ko sa kanya. Ano pa po? Halimbawa, yung pinakamahirap when it comes to temper. Di ba?
Hindi ko tayo perfecto, pero alam nyo, madalas sila nakakasaksi natin. Kung halimbawa nasa daan kayo, biglang may kumat sa'yo. Di po ba? Paano ka mag-react? O paano ka rin namubuhay sa iyong ugnayan? Of course, sa iyong asawa. Ngayon, isa pa sa mga karaniwan ngayon, ang sukatan ng lalaki, hindi dapat under. Di ba? Pero minsan, nai-extreme yun to a point na ang lalaki ay nananakit na sa kanyang asawang babae. Alam di ba, ang daming kasong ganyan. Minsan, sa pananaw ng mundo, minsan okay lang yan kasi yan ay larawan ng isang tunay na pagkalalaki. Pero tayo bilang mga mananampalataya, hamon ko sa atin. Mula sa simpleng paraan, pagiging modelo ang iba sa mundo, lalo na sa mga ama na nasa labas, dapat po natin ipakita. Although we live in a sinful generation, sabi nga, they don't want to be corrected, to be transformed, pero nandito tayo. Di ba ganyan din ang relasyon natin sa ating Diyos Ama? May mga pagkakataon, nagiging matigas ang ulo natin. May mga pagkakataon, alam natin mali, pinipilit natin. Kaya dito sa teksto na to, 2-3 beses pinagdiinan, ang sabi niyan, upang kayo maging banal, tulad ng inyong Ama. So number 1, because we live in a sinful generation. Number 1, sinful generation. Number 2, because we live in a very sensitive generation. A sensitive generation. Yan, thank you. Nakita ko lang. Kasi pinost ko din yung button. Minsan kasi nagpo-promote din ako para from time to time. Marami din ako estudyante dito. Although kanina, nung pinost ko, kailan meron kahapon, naisip ko rin bigla, aalisin ko sana. Sabi ko baka mamaya may magpunta, bawal nga pala ngayon sobrang dami, di ba, nag-gathering. Pero anyway, so balik po tayo. Sabi diyan, because we live in a sensitive generation. Kung kanina, because we live in a sinful generation and they don't want to be corrected, dito naman sa second part, they don't want to be hurt. To feel yung tinatawag nating pain. Kung sa number 1, because we live in a sinful generation, we need to value morality. Dito sa second point ko, ang sinasabi sa atin, we need to value pain and suffering. Sa talata ho ngayon, alam niyo, kung titignan niyo ho to, ilang beses din napansin ko, yung salitang pagdidisiplina, pagtutuwid. In fact, sa Tagalog, medyo may mga magre-react, sabi diyan, pinapalok. Sa verse 6, sabi diyan, pinapalok niya, tinuturing niyang anak. Pero hindi lang yun. Saan mo sa talata natin binanggit yung tinatawag nating pain? Ang sabi sa verse 11, habang tinutuwid niya tayo, hindi tayo natutuwa. Tama po ba? Ano pa po sabi diyan? So, sabi niya sa verse 5, huwag mong baliwala yung pagtutuwid ng Panginoon. Huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sa verse 7, ito yung sinasabi, tiisin niyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Ang problema ho sa ating pangkasalukuyang henerasyon, hindi lang ito'y napakasama at lalo pang sumasama. Kaya mahirap po yung role, lalo na ho ng mga ama. Kung hindi, nasa isa tayong henerasyon na very sensitive when it comes to pain, to suffering. Pero alam po ba, ang suffering in pain, yan yung part talaga sa proseso ng paglago ng sinumang tao. Tama po? Lalo na kapag yan ay bahagi para ma-realize mo kung gaano kahalaga ang isang bagay, ma-realize mo na kapag ikaw pala ay pumunta sa daang ito na kahit ayaw ng iyong ama, pinilit mo, di ba? Sa prodigal son, alam po natin ang istorya. Hinayaan ng ama, kahit alam ng ama na yung anak niyang to, later babalik sa kanya at magsisisi sa kanya dahil alam niya na mali talaga yung desisyon, pero hinayaan niya. Namumuhay tayo sa isang henerasyon, minsan ayaw nating mag-take ng risk. Minsan, yung mga possibility na para bang inaalaw natin, nahayaan natin na ang tao, lalo na mga anak natin, mabuhay tayo sa isang maluwag, masaya, laging maligaya, di ba? O yung gagamit ako ng isang salita, masarap at maging hawang buhay. Hindi po siya masama, pero alam niyo po, bahagi ho ng tungkulin natin bilang Ama. At lalo na ho ng Diyos sa atin. Para tayo yung lumago, itinatawag ho natin pain. Itinatawag ho natin suffering. At yan ang binabanggit ko sa ating talata. Ang sabi diyan, iisingin nyo ang lahat ng hirap sa pagtutuwid sa inyo ng inyong Ama. Kung tinuturing niya tayong anak, yan ay bahagi. Pero alam nyo, ang henerasyon natin ngayon, kung hindi gustong instant, ano pa? Gusto lagi,
enjoyment. Diba? Gusto natin maginhawa. Sabi nila, yan daw kinatatakot ng, madalas ito nababanggit ko. Sabi nila, yung mga mayayaman daw, like Henry C., like yung mga dating naghihirap bago yumaman. Tama po? Ang kinatatakot nila sa mga susunod na henerasyon na inaipasa nila yung kanilang kayamanan. Dahil hindi naranasan ng mga anak nito yung value ng hard work, yung value ng suffering, yung pain, yung kailangan magtiis ka, kailangan pagpaguran, kailangan ka maghintay, huwag kang nagmamadali. Di po ba? Yung ganong proseso. At pwede na rin natin sabihin yung mga pagkakataon na minsan makaranas ka ng failures. Di po ba? Inaalaw ng Panginoon yan. Tayo bilang anak ng Diyos, alam din ng Diyos yun. Marahil may mga pagkakataon, inahayaan ng Panginoon dahil ang tigas ng ulo natin. Sabi ni God, o sige, push mo yan. Bahala ka, yan ang gusto mo. Pero darating yung time pag nasaktan tayo, babalik din tayo sa Panginoon. Di po ba? Tayo bilang mga ama, minsan natatakot tayo. Ako ho, nung nagbinata na yan ako, isang kid ko, sabi ko, paano kaya ito pag nakaranas ko ng relasyon at pag-break? Di po ba? Kaya minsan nagtanong siya sa akin, sabi niya, pa, okay lang ba mag-girlfriend na ako? Tahan, ganun kami mag-usap. Dati yun. Pero nung nag-aaral siya dito sa Annex, minsan, parang gusto niya masubukan. So nag-attend siya. Pero dumating yung time, nag-usap po kami, dahil napansin ko siya, parang naging malungkot siya, etc. Yung pala, yun na yung sinasabi ko. Ang akin, tayo bilang mga ama, minsan ang fear kasi natin, baka mamaya, dumating to sa point na, di po ba, ayaw natin na, of course, yung worst scenario, magpakamatay siya, o hindi niya makayanan yung problema na yun. Kaya minsan may tendency na parang nilalaya natin siya. Di po ba? Ayaw natin masaktan siya, o huwag ka muna makipagrelasyon, o huwag mong gawin to. Pero alam niyo, lahat ng yan bahagi ko ng paglago. Kaya ako nung last time na nag-usap kami, umiyak ko siya sa akin. Sabi ko, di ba, yan ang sinasabi ko, ito, ganyan. Bilang ama, masakit din po sa akin. Pero bata pa po siya. Of course, hindi naman to the point na naging masyado niyang dinibdib. Pero yun yung sinasabi nating part ng ating pagiging magulang. May mga pagkakataon, katulad ng Diyos Ama natin, as part ng ating maturity, inaalala ng Panginoon, makaranas tayo. At huwag nating hayaan na magpadal tayo sa isang henerasyon na gusto lagi, di ba? May isang kanta dati na sumikat. Alam po yung kanta na yun? Hindi ko pa panahon yun. Laki sa layaw, di ba? Laki sa layaw, Jeffro. Kaya kakanta na ako, gusto mo bigla ako mag-rap. Nung pinakikinggan ko yun, kanina naalala ko na, sabi ko, yun ay umusbong ng henerasyon na medyo maganda ang ekonomiya natin. Tama? Na para bang siyang isang henerasyon na, of course, ngayon, napakaiba na hong pinagkakabalan, di ba? You have the computers. Pero maraming magsasabi, alam ko, agree kayo, iba yung panahon na yon, yung mga, ano yung mga uso doon, di ba? Bahala tayo ano ko, no? Yung mga, hindi mo kailangan laging magbabad sa internet cafe. Noon, mas masaya, mas maganda ang buhay, di po ba? Kasi yung interaction, yung face-to-face, in fact, yun ang isa sa mga na-appreciate natin. Nung lumabas yung umusbong yung kanta na yun yung henerasyon na parang ang tingin ng tao sa lipunan ay maginhawa, okay lang, di ba? At yun ay nire-relate natin dun sa isang sitwasyon na parang may mga magulang nakakasama, pero alam nila yon, pero ginagawa nila, alam niyo po ibig sabihin ng kanta, alam natin. Iyon ay larawan na parang pinapakita sa isang magulang na binibigay mo lahat ng gusto niya. Ayaw mo siya masaktan, posibleng nilalayo mo siya sa mga pagkakataon na mabigo siya. At tayo mga magulang, may ganun tayong fear, di ba? Ako natatanda ko isa sa mga fear ko dati, yung anak ko nung 2 years old, dati yung panganay. Tama ko ba? Yung madulas siya, madapa siya, pero hindi mo maitatanggi yung ma-appreciate din yung mga pagkakataon na pag nadapa siya, makita mo siyang umiyak, at sabihin mo yun ay bahagi ng paglago niya. Dahil darating ang time, tatayo na siya sa sarili niyang paa, tatakbo na siya, at dadating sa point, of course, iiwan na rin tayo. Di po ba? So, we live in a very sensitive generation. And from time to time, minsan, isang henerasyon na ayaw makaranas ng pain, ayaw makaranas ng hard work, at tayo bilang mga ama,
dapat nakikita ko sa atin. Pangatlo, dito sa ating talata, because we live in a self-centered generation. So, nandiyan yung mga talata. So, pag binasa mo natin yung talata ito sa Hebrews chapter 12, hindi lang natin mapapansin mo yung ama at anak. Binuhitan ko din po. Pinakita dyan yung role ni God. Yung word na Panginoon, twice yung ginamit. Yung word na Diyos, 3 times din mo ginamit. At sa huli, makikita nyo, sabi dyan, dinidisiplina tayo sa verse 9 ng ating mga magulang. At dahil dyan, tignan niyo po mga kapatid, iginagalang natin sila. Tama po ba? Alam niyo, nabubuhay tayo sa isang henerasyon na wala akong pagkilala sa katungkulan, sa kapangyarihan. Dito, itinito ng Diyos yun. In fact, yung word ng Diyos, sabi ko na ako kanina, 3 times yung ginamit, even yung word na Panginoon sa verse 5. Anak ko, sabi diyan, huwag mong baliwalay ng pagtutuwid ng Panginoon, capital P. It speaks about authority. Para bang gusto sabihin ng Diyos, ako ay may karapatan sa iyo. At hindi ikaw sa sarili mo, kundi ako ang dapat masunod. Diba ba? Kaya kanina alam niyo nung kumakanta ho tayo, medyo kinikilabutan ako. Lalo na yung kantang, ano sabi ron? No rival. Alam niyo kanina, parang nangusap sa ng Panginoon. Ito ang gustong sabihin ng Panginoon at gustong idikit sa atin. Sa isang henerasyon na gustong lagi sarili niya na susunod. Di po ba? Kahit tayo mga ama, tayo, under din tayo ng authority ng Diyos. Amen. Mas alam ng Diyos, nakakabuti sa atin, higit kaysa sa alam natin sa ating mga anak. Parang gusto sabihin ng Diyos sa atin, siya ang higit na may kapangyarihan. Amen. Siya ang dapat masunod. Alam niya ang makakabuti sa atin, walang higit na nakakaalam at mas matalino sa Diyos. Nabubuhay tayo sa isang henerasyon, sabi nga dyan, self-centered generation. Yung mentalidad na, lalo na sa Amerika, inuso yung sinasabi nila individualism. Yung individualism, yung pananaw na buhay mo yan, may karapatan ka dyan, ano man mangyari sa iyo, ikaw din naman ang makakaranas ng magiging epekto nito. Yung rights, di po ba? When it comes to, sabi nga, yung relationship sa politics, pero alam niyo sa Bible sinasabi sa atin, ang Diyos pa rin ang supreme authority. Even ang government, nasa ilalim ng Diyos. Alam niyo, ito rin ang mahirap sa henerasyon natin, kung i-relate natin sa ating mga ama. Ang henerasyon natin, wala nang ginagalang na kapangyarihan. Tama po ba? Noong lockdown, alam natin, isang karaniwan naging problema, kaya hindi tayo magtataka kung dumating sa posisyon na ang gustong ipatupad ng gobyerno, ang parusahan, ang hulihin, yung mga magulang. Di ba? Bakit? Kasi, nabuhay tayo sa isang henerasyon na itong mga batang to, walang kinikilalang kapangyarihan. Tama po? Pero tayo bilang mga ama. At ito malaking responsibilidad din po natin. At ito ang sinasabi dito. Kung ang Diyos, ibinigit niya ang kanyang authority, ang kanyang kapangyarihan, tayo ho, delegated authority na binigay sa atin ng Diyos para pamahalaan din natin ang ating mga anak. Hindi ko makakalimutan yung mga time na first time kami nagtalo. Yung anak ko ngayon, grade 12, nag-graduate ako. Nagtalo kami. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi yun yung first encounter na para bang sinubok yung authority mo. Di ba? Na para bang gusto niya sabihin, 18 years old na ako. Alam mo, 18 years old na po siya. First time ko narinig, sa tenga ko, bisa parang ang sakit eh, di ba? Sabihin sa'yo na, 18 years old na ako. Diba? Yung mga rules na alam mo, lalo na bilang mga Kristiyano, alam niyo madalas, kasi alam niyo hindi naman dahil pastor ako, alam ko, minsan may pressure din sa nila na nakapag-anak ng pastor. Minsan ko sinasabi sa kanya, kaya pala minsan tinanong niya ako, sabi niya, pa masama ba uminom? Sabi ko, kung literally red wine na ako, nagsishot ako, nakikita mo kahit pag nagbabakasyon tayo sa province, di ba? Pero nung one time umuwi siya, tapos parang iba ang amoy, di ba? Alam niyo po yun, parang iba amoy So, kaya niya naman daw, hindi naman siya yung iinom na talagang lasing at magwawala, Medyo kinausap ko siya, may na pero sinubo ka agad yung authority ko. Para bang may time na gusto niya sabihin, 18 years old na ako, kaya ko na sarili ko. Po ba?
Pero of course, after that, lalo na doon, mas masan siya. Nag-usap kami. So, nakashot lang daw siya nung simula, etc. Di ba? So, kaya ngayon pag lalabas siya, pagsasabi ko, oh, saan ka pupunta? Sino yung kasama mo? Eh, nag-usap na kami nung uli. Sabi niya, di ba nag-usap na tayo? O, sige, tiyakin mo lang, magtitiwala ako sa iyo. At ito ho, alam niyo, nagpapabigat din sa atin. Lalo na ho kapag napapanood sa television, ang problema sa authority, minsan, kinuhugot nila sa iba, di ba? Sabi ni lalo na kung babae yan, mga idol nila, di ba? Ganun yung suot. Of course, when it comes to, sabi nga natin, proper dressing, of course, that's a cultural issue. Pero as Christian, merong mga pamantayan din tayo na tinitignan. Di po ba? At yan ho, nagbibigay din sa atin ng challenge. Dahil itong mga to, yung kultura, yung napapanood nila sa television, minsan, doon nila hinuhugot kung sino yung dapat nilang sundin, kung sino yung may pakialam sa kanila, at kung paano sila dapat mabuhay. Pero at the end, sabi nga ho nito, siya pa rin ang Panginoon. Siya pa rin ang Diyos, at siya pa rin ang dapat masunod sa buhay natin. At yan ho, ang tungkulin din ho na mabigat na inihatag sa atin. Sabi nga, delegated authority as Father. I-post natin, meron direksyon, at sinasabi natin, kung sa first part, sinasabi natin, because we live in a sinful generation, we need to value morality. Sa second point, we live in a very sensitive generation, we need to value pain. Dito sa third point, because we live in a self-centered generation, we need to value authority. And when it comes to authority, sabi nga ito sa kanta, ang Diyos walang rival. Ang Diyos ang pinakamataas. Amen. Tayo bilang ama din. Lahat ng gagawin natin, make sure, because delegated authority lang yan, yan ay naka-angkla doon sa gusto ng Diyos sa atin, Amen. para din sa ating pamilya. Amen po ba? Amen. Magtatapos ako sa napanood ko isa sa pinakamagandang pelikula. I think 7 Sundays. Tama po ba? Alam niyo ko yung 7 Sundays? Na-appreciate ko yun. Napanood ko siya sa bus nung nagbiyahe kami going to Batangas, magbabakasyon. Medyo inaantok pa nga ako. Sabi ko, ano yan? Sabi nung wife ko, maganda yan. Sabi nila, yan daw yung maganda ngayong movie pinanood ko. And sa huli na-appreciate ko, lalo na yung mga moment, kung lahat ng aking sinabi ngayon, connect na connect ko doon. Unahin natin, we live in a simple generation. Yung isa niyang anak, tama mo ba si Christine Reyes? Dumating sa point na tinotolerate niya kahit alam niyang may mali yung asawa niya. Tama mo ba? Ayan, alam niyo na napanood ko kapag i-specify ko. At nandito yung mga kapatid niya para suportahan siya. Dumating doon sa point na dapat niyang ma-realize mali yun at hindi niya dapat konsintihin. Nandun din yung larawan ng isang ama na mayroong delegated authority para sabihin, kayo mga anak, nag-aaway kayo, pero dahil ako ang ama ninyo, dapat kayong sumunod. Tama po ba? A sensitive generation. Alam nyo, mayroong point doon na inalaw niya minsan yung pain na pwedeng pagdaanan ng kanyang mga anak. May anak siya, may ginawa ng kalokohan, di ba? Yung anak niya at yung isa niya pa anak, to the point na nag-away sila. Pagdating sa negosyo, etc. Very complicated. Pero alam niyo, maganda rin larawan siya talaga ng Filipino family. Ano ko? Kaya at the end ng movie, sabi ko maganda. Kaya in fact, sa subject kong yung CSP, ginawa ko siya parang project. Sabi ko, sige, magbigay kayo ng reaction about that movie. Napakaganda. Sinasabi sa atin, iba ang henerasyon na ating, na kung saan tayo nabubuhay ngayon, nandito tayo ngayon. Tayo mga ama, malaking hamon sa atin. Maging modelo, when it comes, sabi nga, we need to value morality, we need to value authority, and we need to value even pain and suffering. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa hamon mo po sa amin. Okay na po ba? Kantayin natin yung song. Alam nyo kanina habang kumakanta ko yung